ibang balita, nakatakdang ilabas ng Malacanang ang iba pang detalye si Independent Commission na tututok sa investigasyon sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Sa ika-4 na episode ng podcast ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naging emosyonal ang Pangulo nang mapag-usapan ng matinding katiwalian sa bansa. Gab Villegas. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Wala trabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Sa kanyang latest podcast, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umikot ang paksa sa issue patungkol sa anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng mamamahayag na si Vicky Morales, kinumpirma ng Pangulo ang binubuo niyang Independent Commission. Independent Commission para imbestigahan ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga ayoko namang maunahan na dahil hindi pa solid talaga pero malapit na. Pero paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from. But how powerful will they be? We will give them all the that are necessary for them to come to a conclusion to things. Ano yung nangyari? Ang pag-usapan ang hirap na dinaranas ng mga Pilipino sa patuloy na paglala ng korupsyon. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Just to be able to send money home, just to be able to feed their family, send their children to school. That's all they want in life. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Kaya naman, mahalaga para sa Pangulo na malaman kung paano nasadlak sa mabigat na problema ng korupsyon ang bayan. Nung ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Garapala na po. In your words, it's economic sabotage. Yeah. Kasi ngayon sila walang pakialam. But how did it become that way? Why This is what I really. so brazen? How did we evolve? How did the system so it became like this? It did not happen. This happened decades, and we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place. Tulong independent para sa posibleng pagbalangkas ng mga batas na pipigil sa korupsyon o kahit pa nga ba ang pagre-restructure ng gobyerno. Bukod dyan, natalakay din ang website na sumbong sa Pangulo na tumatayong venue para sa mga reklamo ng iba't ibang anomalya sa flood control project. Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang ito. Hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, it was supposed to be, we started talking about only flood control. Pero siyempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayo gusto ireklamo ninyo. Iginiit ng Pangulo, ordinaryong mamamayan ang dapat mauna bago ang personal ties science. We're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend, your political supporter, or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Sa huli, sabi ng Pangulo,
ikinalulugod niya mabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa mamamayan. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.